Nang dumating ang araw ng kasal namin ni Morgan, hindi ko inaasahan ang lahat ng sorpresang naghihintay. Isang linggo bago ang kasal, dumalaw ang Kuya Lucas ko sa mansyon, dala-dalang isang maliit na box. Alam ko na may malalim siyang pagmamahal sa akin, kahit pa madalas kami nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, lalo na sa buhay na pinili ko. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. "Uy, ikaw talaga? Excited ka na ba?" Tanong ni Kuya Lucas, na tila pinipilit maging kalmado habang nakaupo sa harapan ko sa sala. Kahit pa kumikilo si lalaki sa harap ng ibang tao, sa amin ng pamilya, alam ko ang totoo. Lumalabas ang kanyang tunay na pagkatao, malambot, maaliwalas, at may pagkapilosopo. At oo, bading ang Kuya Lucas ko, pero sa mga panahong ito, mas naging haligi ko siya kaysa sa iba pa. "Syempre kuya, halos hindi na ako makatulog sa excitement," sagot ko, sabay tawa. Pero may bahid ng kaba rin ang aking dibdib dahil ilang araw na lang ay ikakasal na kami. "Ano ba yan? Anong dala mo?" Hindi ko maiwasang mapangiti sa ekspresyon ni Kuya Lucas. Nagkibit balikat siya na parang batang nakahanda ng magbigay ng sorpresa. Kinuha niya ang maliit na kahon mula sa kanyang bag at inabot sa akin. "Eto naman ang gift ko sa'yo. Pero bago mo buksan, may kwento muna ako." Napakunat ako ng noo. "Kwento na naman kuya?" Biro ko, sabay kurot ng kanyang braso. "Hay nako, oo, kwento muna bago gift. Teka, pakinggan mo muna kasi to," sagot niya, sabay ayos ng pagkakaupo. Matagal ko na itong inihanda. Actually, para ito kay mama noon pa. Pero sabi niya, ibigay ko na lang to sa'yo kapag ikakasal ka na. Kasi Bianca, alam ko naman na kahit gaano mo kamahal si Morgan, may mga bagay kang pinanghihinayangan pa rin. Napatigil ako sa mga sinabi niya. Tama siya. Alam niyang nagdadalawang isip ako sa mga aspeto ng buhay ko. Lalo na't hindi pa ako ganap na tapos sa pagiging diva sa buhay na iyon. Pero ngayon, kailangan kong bitawan ang lahat para maging kasama ni Morgan na panghabang buhay. Kaya naman, patuloy ni Kuya, itong gift na to, isang paalala na pwede ka pa rin maging ikaw, kahit pa sino ka sa harap ng iba. Tumingin ako kay Kuya Lucas at naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Sa gitna ng lahat ng excitement at saya para sa kasal, may bahagi ng sarili ko na tila naiwanan. Yung buhay ko bilang isang diva, yung simpleng buhay na gusto ko, at yung takot na baka hindi na ako maging ako sa piling ni Morgan. "Bianca, alam kong pinipilit mong maging malaya, pero tandaan mo, hindi mo kailangan magpanggap o magpakababa para lang mahalin. Kahit pa simpleng buhay ang gusto mo, hindi ibig sabihin na mawawala ng ikaw na kilala ko," sabi ni Kuya Lucas. "Ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pagsuko ng pagkatao mo. Kaya kahit sino ka man sa piling ni Morgan, sa piling ng pamilya niya o sa harap ng media, ikaw pa rin yan." Napaawang ang labi ko. Hindi ko inaasahan ang lalim ng mensahe ni Kuya Lucas. Hindi ko maiwasang mapaluha habang binubuksan ang kahon na binigay niya. Nasa loob nito ang isang simpleng kwintas na may pendant na hugis bituin. "Kay mama ito, di ba?" Tanong ko habang hinahaplos ang pendant. "Yeah," sagot ni Kuya sabay ngiti. Siya rin na nagsabi na ang tunay na bituin ay hindi kailangan naging sa spotlight kasi kahit saan ka mapunta, Bianca, sisikat at sisikat ka pa rin. Napangiti ako. Ramdam ko ang pagmamahal at suporta ni Kuya Lucas. Parang lumuwag ang dibdib ko at nabawasan ng alinlangan. Kahit papaano, naging malinaw sa akin na hindi ko kailangang bitawan ng sarili ko para mahalin ng iba, lalo na ni Morgan. "Salamat Kuya. Ang laki ng naitulong mo. Alam ko nang handa na akong magpakasal," bulong ko. "Alam mo Bianca, ako lang to, pero feeling ko matagal ka nang ready. Iba ka rin eh," biro niya, sabay tawa. "Ngayon, maghanda ka na para sa big day mo ha. Magiging stunning ka, for sure. And trust me, Morgan's a lucky guy." Natawa ako sa sinabi ni Kuya Lucas. "Kuya, ikaw talaga. Pero oo,
I'll be the best version of myself, hindi para lang kay Morgan, kundi para sa akin. Niyakap ako ni Kuya Lucas ng mahigpit at sa yakap na iyon, alam kong tanggap na tanggap niya ako at suportado niya ako sa mga desisyon ko. Pagkatapos ng usapan namin ni Kuya Lucas, bumalik ako sa kwarto at pinagmasdan ko ang kwintas sa suot ko. Naalala ko lahat ng mga sakripisyo at pagbabago na kinakailangan kong gawin para makarating sa puntong ito. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, isang bagay ang naging malinaw. Ako pa rin si Bianca at mahal ako ni Morgan sa kung sino ako, hindi dahil sa kung ano ang ipinapakita ko. Kinabukasan, habang nagkakape kami ni Morgan sa veranda ng mansyon, hindi ko napigilang itanong sa kanya ang isang bagay na bumabagabag sa isipan ko. Morgan, mahal mo pa rin ba ako kahit anong mangyari? Kahit simpleng tao lang ako, hindi tulad ng mga inaasahan nila sa'yo? Tanong ko, seryosong nakatingin sa kanya. Tumingin siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Bianca, I fell in love with you because of who you are. Hindi dahil sa status mo, hindi dahil sa kung ano ka sa harap ng ibang tao. Wala akong pakialam kung diva ka o simpleng babae. Ang mahalaga sa akin, ikaw yung tao nagpapasaya sa akin. Napasandal ako sa upuan at naramdaman ko ang paggaan ng aking dibdib. Alam ko, Morgan, pero minsan hindi ko maiwasang isipin na baka hindi ako sapat. Bianca, you're more than enough. Kung sino ka at kung ano ka, lahat ng yun ay sapat na para sa akin. Hindi mo na kailangan baguhin ang sarili mo para sa kahit na sino. Kahit para sa akin. Tumingin siya ng seryoso sa akin. Napangiti ako at naramdaman ko ang init sa puso ko. Thank you, Morgan. Alam ko na magiging okay ang lahat sa atin. He smiled back at hinila niya ako papalapit sa kanya. I love you, Bianca. That's all you need to know. Sa mga sandaling iyon, alam ko na handa na ako sa susunod na yugto ng buhay ko, kasama si Morgan. Tanggap niya ako, at tanggap ko na rin ang sarili ko. Kami ni Morgan, handa na para harapin ang kahit na anong hamon na magkasama kami. Nang dumating ang araw ng kasal namin, kasama ko si Kuya Lucas, naglalakad papunta sa altar. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang bigat at saya ng bawat desisyon ko sa buhay. At sa harap ng lahat, nakita ko si Morgan, naghihintay sa akin, handang simulan ng bagong kabanata ng aming buhay. Habang naglalakad ako patungo sa altar, ramdam ko ang pagmamahal at suporta mula sa lahat, lalo na kay Kuya Lucas at kay Morgan. Alam ko na kahit na anong mangyari, magiging masaya ang buhay ko sa piling ng lalaking mahal ko at ng pamilyang laging nasa likod ko. At sa wakas, nakatayo ako sa harap ni Morgan. Parehong handa na harapin ang hinaharap, magkasama, puno ng pagmamahal at walang alinlangan. Nagsimula ang isang tahimik na umaga para kay Bianca. Gaya ng dati, habang nakaupo siya sa veranda ng kanilang bahay at humihigop na mainit na tsaa, kasal na sila ni Morgan ng mahigit 1 buwan, ngunit pakiramdam niya ay tila hindi pa rin siya ganap na bahagi ng pamilya. Hindi maikakaila ang matinding tensyon sa pagitan nila Valentine, ang ina ni Morgan, na ngayon ay naninirahan sa kanilang bahay. Sa umpisa, akala ni Bianca ay unti-unting matatanggap siya ng kanyang biyanan. Ngunit sa tuwing umaalis si Morgan para pumasok sa trabaho, nag-iibang ihip ng hangin. Si Valentine, na sa harap ni Morgan ay mukhang magalang at mahinahon, ay nagiging malamig at masungit kapag silang dalawa na lang ni Bianca ang naiiwan sa bahay. Anong ginagawa mo dyan? Umagang-umaga wala kang ginagawa? Bulyaw ni Valentine habang pababa ng hagdan. Hindi na itinago ang paghamak sa kanyang tinig. Napatayo si Bianca, bitbit ang kanyang tasa ng tsaa at agad siyang lumapit. Pasensya na po, Mami. Naghahanda pa po ako para sa almusal. Sagot ni Bianca ng magalang. Sinusubukang kalmahin ang kanyang damdamin kahit pakiramdam niya ay nasasakal siya. Hindi ko kailangan ng pasensya mo. Matalim na boses ni Valentine. Ang dapat mong gawin bilang asawa ni Morgan, magtrabaho ng husto para hindi ka maging pabigat. Hindi kita pinili para sa anak ko. Hindi ko alam kung ano nakita ni Morgan sa'yo.
Isang walang silbing babae na walang ginawa kundi maghintay ng utos. Napalunok si Bianca. Alam niyang magiging mahirap ang pakikisama kay Valentine, ngunit hindi niya inaakalang ganito kasibhi ang galit ng kanyang biyanan. Nagpipigil siya ng luha. Ayaw niyang ipakita ang kahinaan sa harap ni Valentine. Gusto ko lang pong tumulong sa anumang paraan na kaya ko. Sabi naman po ni Morgan na huwag na ako magtrabaho. Pero kung gusto niyo po, pwede ko pong ayusin ang mga kailangan dito sa bahay. Alok ni Bianca, umaasang matitigil kahit paano ang masakit na salita ni Valentine. Huwag na huwag mong idadahilan ang sinabi ni Morgan. Sigaw ni Valentine, sabay hampas ang kanyang kamay sa mesa. Ikaw ang dapat na gumagawa ng paraan para patunayan ang sarili mo. Huwag mong hayaang mag-isip ang ibang tao na ginagamit mo lang ang anak ko para sa kayamanan namin. Halos hindi makahinga si Bianca sa bigat ng akusasyon ni Valentine. Hindi naman iyon ang intensyon niya. Ngunit paano niya ito'y papaliwanag sa isang taong ayaw makinig? Naiintindihan ko po ang nararamdaman niyo. Sabay sambit ni Bianca na bahagyang nanginginig ang boses. Pero mahal ko po si Morgan at hindi po ako narito para gamitin siya. Gusto ko lang pong maging mabuting asawa at suportahan siya. Huwag mo nga akong bulahin, sagot ni Valentine na puno ng galit. Kung talagang mahal mo si Morgan, hindi ka magiging pabigat. Hindi ko kailangan ng mga paawa-awa mo. Sa totoo lang, hindi ikaw ang babaeng gusto kong mapangasawa ng anak ko. Hindi ka bagay sa pamilyang to, Bianca. Kaya kung gusto mong manatili rito, kailangan mong patunayan ang sarili mo. Tahimik lang si Bianca, nakayuko. Sinusubukang hindi magpakita ng kahinaan. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang ipagtanggol ang sarili. Pero wala siyang maisip na tamang salita para suklian ang galit ni Valentine. Simula ngayon, ikaw ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay dito. Hindi sapat na kumakain ka lang at nagpapasarap habang nasa trabaho ang anak ko. Tandaan mo, hindi mo pagmamay-ari ang bahay na to. Kung hindi mo kaya ang mga pinagagawa ko, umalis ka na. Patuloy ni Valentine habang nakataas ang kilay. Hindi alam ni Bianca kung paano siya makakasagot. Pinipilit niyang pigilan ang luha na gustong pumatak mula sa kanyang mga mata. Mahal niya si Morgan, pero pakiramdam niya ay unti-unting nawawala ang kanyang lakas dahil sa pang-aapi ni Valentine. Bianca, narinig mo ba ako? Bulyaw ni Valentine nang hindi siya agad sumagot. Opo, Mami Valentine. Tanging nasabi ni Bianca, halos pabulong. Mabilis niyang tinungo ang kusina. Sinimula na niya ang mga gawaing bahay para maibsan ang galit ng kanyang biyanan. Pagdating ni Morgan ng gabi, agad niyang napansin ang kakaibang pagkilos ni Bianca. Tahimik ito at hindi tulad ng dati. Hindi siya ganun kasigla. Agad niyang nilapitan ng asawa at tinanong kung ano ang problema. Love, okay ka lang ba? Para kang balisa. Tanong ni Morgan habang hinahaplos ang kanyang likod. Ngumiti si Bianca, ngunit bakas ang pagod sa kanyang mga mata. Okay lang ako, Morgan. Medyo napagod lang siguro. Nakita ni Morgan ang mga sugat sa kamay ni Bianca na halatang bunga ng labis na pagtatrabaho sa bahay. Agad siyang kinutuban, ngunit ayaw niyang biglain si Bianca sa kanyang tanong. Huwag mong sabihin na ginawa mo lahat ng gawain dito sa bahay. Tanong niya habang bahagyang nakakunot ang noo. Hindi makatingin si Bianca kay Morgan. Ayoko lang na maistorbo ka pa. Alam kong busy ka sa trabaho, kaya gusto ko na ring tulungan dito sa bahay. Hindi nakapagsalita si Morgan. Alam niyang may mali, pero pinili niyang huwag na munang magtanong ng higit pa. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw na may kinikimkim si Bianca na hindi pa niya nasasabi. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pahirap ni Valentine kay Bianca. Kapag wala si Morgan, tila ginagawa ni Valentine ang lahat para iparamdam kay Bianca na hindi siya nararapat sa pamilya nila. Pero sa kabila ng lahat, patuloy na nagtiis si Bianca. Umaasang balang araw ay matatanggap din siya ng kanyang biyanan. Lumipas sa mga araw, buwan at taon, pero hindi nagbago ang sitwasyon ni Bianca. Sa tuwing umaalis si Morgan para sa trabaho, bumabalik ang malamig at malupit na ugali ni Valentine. Hindi na niya mabilang kung ilang beses siyang sinabihan ng masakit
o pinilit na gawin ang mga gawaing bahay na parang isa siyang alipin sa sariling tahanan. Pero kahit ganoon, pinili niyang manahimik alang-alang kay Morgan. Mahal niya ang asawa at ayaw niyang makadagdag pa sa bigat ng problema nito. Kinabukasan, tumunog ang cellphone ni Bianca habang siya nag-aayos sa mesa para sa almusal. Tumawag ang kanyang kapatid na si Lucas. Matagal na rin mula nung huli silang magkita. Palagi silang nag-uusap sa telepono, pero iba pa rin ang personal na pagkikita, lalo na't sobrang close sila bilang magkapatid. Bianca, malambing na tawag ni Lucas sa telepono. Pwede ba tayo magkita? May gusto lang akong pag-usapan. Sa paborito mong restaurant? Napangiti si Bianca. Alam niyang may mahalagang sasabihin ng kanyang kuya. Sure kuya, what time? 7 p.m. I'll send a driver to pick up you. Tugon ni Lucas. Dumating ang gabi at pinuntahan ni Bianca ang mamahaling restaurant kung saan sila nag-usap ni Lucas. Tahimik ang paligid, ngunit sa loob niya may kaba. Sigurado siyang may malalim na dahilan ng kanyang kuya sa pakikipagkita nito. Pagdating ni Lucas, agad siyang humalik sa pisngi ni Bianca at naupo sa tapat nito. Kumusta ka na bunso? Tanong ni Lucas. Ang tinig nito ay puno ng pagmamalasakit. You look tired. Napabuntong hininga si Bianca. Okay lang kuya, medyo busy lang sa bahay, pero I'm managing. Tumingin ng seryoso si Lucas kay Bianca. Parang alam na niya ang pinagdadaanan ng kapatid kahit hindi pa ito nagkukwento. Alam kong hindi madali ang buhay mo ngayon, Bianca. I heard things. Napakunot ang noo ni Bianca. Anong ibig mong sabihin, kuya? Si Morgan and your mother-in-law, sagot ni Lucas. Diretso ang tingin kay Bianca. I've been hearing things about how she treats you. Hindi ko alam kung hanggang kailan mo titiisin yan. Napaupo ng tuwid si Bianca. Sinubukang itago ang bigat ng damdamin na bumabalot sa kanya. Kuya, mahal ko si Morgan. I can handle it. May mga bagay lang talaga na hindi madaling maayos. Pero hanggang kailan, Bianca? You deserve better. Hindi ko hayaang manatili ka sa ganyang sitwasyon. Alam mo bang maraming tao na nag-aabang sa'yo? Na hinihintay kang bumalik sa tamang lugar bilang isang Morales? Tanong ni Lucas. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Napalunok si Bianca. Matagal na niyang iniiwasan ang ganitong usapan. Bilang tagapagmana ng pamilyang Morales, maraming responsibilidad ang nakapatong sa kanyang balikat. Ngunit pinili niyang itago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan mula kay Morgan. Gusto niyang mapanatili ang simpleng buhay na walang komplikasyon ng negosyo at kayamanan. I just want to live a simple life, kuya. Alam mo yan, hindi ko kailangan ng yaman para maging masaya. Sagot ni Bianca, pilit nang umingiti. Tumaas ang kilay ni Lucas at tumingin ng matalim sa kapatid. Hindi mo kailangan magkunwari, Bianca. Alam ko kung ano ang tunay mong nararamdaman. Hindi kita pinilit noon, pero ngayon, you can keep running from your responsibilities. It's time you face who you really are. Natahimik si Bianca. Alam niyang tama ang kapatid, pero hindi niya kayang iwan si Morgan, lalo na sa sitwasyon nilang mag-asawa ngayon. Mahal na mahal niya ang asawa, pero mahalaga rin sa kanya ang kanyang pamilya. Kuya, hindi ko pa kayang bumalik. I just can't leave Morgan, lalo na ngayon. Alam ko na may problema kami, pero hindi ko kayang takbuhan siya. Ani niya, halos pabulong. I'm not asking you to leave Morgan. Bianca, you need to stand up for yourself. Hindi ako makatiis na nakikita kang pinahihirapan ng pamilya ng asawa mo. You're a Morales at hindi ako papayag na mawala ang respeto ng ibang tao sa'yo dahil lang sa sitwasyon mo ngayon. Napatingin si Bianca kay Lucas. Sa likod ng mga mata ng kanyang kuya, nakita niya ang pagmamahal at malasakit na lagi nandyan para sa kanya. Ngunit sa kabila ng mga pangaral ni Lucas, hindi pa rin niya kayang isuko ang buhay na pinili niyang tahakin kasama si Morgan. Matapos ang kanilang pag-uusap, hinatid ni Lucas si Bianca pauwi sa bahay nila Morgan. Tahimik ang biyahe, ngunit puno ng isipin si Bianca. Bumabalik sa kanyang isipan ang lahat ng sinabi ni Lucas. Hindi niya alam kung paano susundin ang nararamdaman niya.
sa pagitan ng pagmamahal niya kay Morgan at ng kanyang responsibilidad bilang tagapagmana ng pamilyang Morales. Pagdating sa bahay, nagpaalam na si Lucas, ngunit bago ito umalis, may inabot itong maliit na kahon kay Bianca. "This is my wedding gift for you, bunso. I hope this helps you remember who you are." Tumango si Bianca at tinanggap ang kahon. Hindi niya muna binuksan ito, ngunit alam niyang napakahalaga na laman ito. Pumasok siya sa bahay, dala ang bigat ng kanyang sitwasyon. Pakiramdam niya ay nasa isang kahon din ng kanyang buhay. Isang kahon na pilit niyang tinatakasan, pero hindi niya matakasan. Pagpasok ni Bianca, naabutan niya si Valentine na nakaupo sa sala. Tahimik, ngunit tila may tinatagong plano. Tumayo si Valentine at lumapit kay Bianca, na para bang naghihintay ng pagkakataon para muling pagalitan siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi basta tatahimik si Bianca. Alam niyang kailangan niyang ipaglaban ang kanyang lugar, hindi lang sa tahanang ito, kundi pati na rin sa mundo ng mga tenor at Morales.